akin pong ibabahagi ngayon pong tanghaling ito is about the Holy Spirit. Amen? Ang mensahe po ngayon tanghaling ito na inyong mapapakinggan ay tungkol po sa banal na Espiritu. Ang ikatlong persona sa tinatawag na Trinity ng Panginoon, ng Diyos. Ano po? And His name is the Holy Spirit. At ito po ay napakahalaga na magkaroon po ang bawat mga anak ng Diyos ng tinatawag na revelation o pagkakaunawa, pagkakakilala kung sino po ang banal na Espiritu. Kaya tayo po ay handa na, tayo po ay larako na sa mensahe. Mangyari lamang po na ituon po natin ang ating puso sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Sa tanghaling ito, tayo po ay sama-sama munang dumalangin. So today, let us bow our heads. Tayo po ay dadalangin sa Panginoon as we set our hearts and mind sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay sama-samang dumalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, patuloy ang aming pagsamba at pagbibigay ng luwalhati sa iyong banal at dakilang presensya sa lugar na ito. Sa tanghali pong ito, kami po ay muling nahaharap sa punto at yugto ng pakikinig ng iyong mga salita. At napakahalaga po ng usapin na aming pag-aaralan ngayon. At ito po ay tungkol sa banal na Espiritu. Kaya tulungan mo po kami na sa pagkakataong ito ay buksan mo ang aming pangunawa. Tulungan mo kami na maunawaan ang napakahalagang bagay na ito na magiging susi sa aming pagiging matatag sa buhay na ito ng mga Kristiyano. Kaya banal na Espiritu, yamang ikaw ang siyang aming pag-uusapan at ikaw ang siyang isisiwalat sa aralin na ito. Dalangin po namin na puspusin po kaming lahat ng iyong kapangyarihan. At tulungan mo kami na maunawaan ka namin at maintindihan ka namin kung ano po ang halaga mo sa buhay ng isang mananampalataya. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi namin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa aralin pong ito ng tungkol sa banal na Espiritu, ang unang napakahalagang bagay na atin po munang pag-usapan at aralin ay yung tinatawag na katotohanan ng salitang Trinity. Sapagat kung hindi po magiging maliwanag sa bawat mananampalataya yung doktrina o yung paniniwala ng salitang Trinity, magiging pong mahirap para unawain po natin ang banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu po ay bahagi ng tinatawag na Trinity na yun. Ito po kasi usapin ng word na Trinity ay biblically, yung salita pong Trinity ay wala po sa Biblia. Kaya may mga ilan na nagtuturo ng salita ng Diyos na kanilang kinokontra yung katotohanan at yung tinatawag na integridad ng paniniwala tungkol doon sa Trinity dahil sa simpleng argumento na kanilang ginagamit na they cannot find it in the Bible. Well, marami pong mga bagay na wala po sa Biblia pero yung prinsipyo ay katotohanan. Hindi lamang po itong Trinity ang wala sa Biblia. Yung salita din pong Bible, baka hindi po ninyo nalalaman, sa Biblia nyo po yung wala yun. Yung word na Bible, ang only place na makikita nyo po yung word na Bible ay doon sa cover ng inyo pong Biblia. Pero alam po naman nating lahat na ang Biblia ay iba't ibang uri po yan ng aklat. Pwede pong humiwalay ang bawat isang aklat dyan sa isang buong aklat na yan, and it is still considered as part of the Bible. Dahil ang Biblia po ay 66 na aklat yan. Sa atin po na mga nasa ganitong pananampalataya, we are using the 66 books of the Bible. Pero I'm making an exception dahil meron pong ilang Biblia na more than 66. At baka po kayo magtaka at baka meron isa sa inyo na gano'n ang gamit ay maparatangan ninyo kung sinungaling ka. Binilang po, hindi 6 na po at 6. Hindi 6 ang 66 books ang Biblia dahil yung sa akin sobra. Well, ang paliwanag po dyan ay baka ang gamit po ninyo ay yung tinatawag na Catholic Bible. Ano po? At yung Catholic Bible ay talaga pong pag binilang nyo yung aklat ay sobra po yan sa 66 dahil yan po ay meron tinatawag na Deuteronomicals. Ano po? Nandun yung mga Tobit, nandun yung Macabeo, at yung po'y wala sa ating ginagamit na Biblia.
And maaaring kayo naman ay magkaroon ng kasunod na katanungan, kung gayon, bakit wala yun sa atin? Ang sagot po't kadahilanan is because hindi po ito nagkakaroon ng tinatawag na reconciliation with the truth with the other scriptures. Na po natin, ang Biblia ay dinisenyo ng Diyos na hindi po ito magkakasalungan. Isang halimbawa kung bakit hindi po dinadala ng ating Protestant Bible, yan po yung ginagamit na term, yung Deuteronomical, dahil doon po kasi ay nandun yung aral that there is a purgatory. Ano po? Meron pong tinatawag na aral doon na ang tao pagkatapos po mamatay ay merong stopover. Pero maliwanag po sa turo ng Panginoong Hesus at turo ng mga alagad na ang tao po ay wala ng stopover. Ang tao po, pag siya po ay namatay, ay direct flight lang. Pwede pong siya ay diretso sa impyerno o diretso sa langit. Ayun po ang dahilan kung bakit hindi po dinala ng Protestant Bible yung ilang mga aklat na yon, because it do not agree with the truth na itinuro po ng gospel. Ngayon pong hapong ito, atin din pong pag-uusapan itong mahalagang bagay, yung salitang Trinity. Wala po ito sa Biblia dahil yung word na Trinity, parehas po ng word na Bible ay ginamit lamang na salita para magkaroon ng katawagan yung isang kalagayan. Halimbawa, dahil yung 66 na iba't ibang uri ng aklat ay pinagsama-sama na sa isang aklat, kailangan po itong magkaroon ng pangalan. Kaya doon po nabuo yung salitang Bible. Kaya yung word na Bible simply means compilation of spiritual or sacred books. Amen? Kasi pinagsama-sama na po yun. Para ngayon, dito sa ating pagtitipon, we are more than 5, we are more than 10 people here that came from different families and races. Tama po ba? Pero ngayon, hindi na po tayo pwedeng ituring na magkakaiba because now we are under one roof. Kaya pag tayo po i-describe, sino-sino, ano yung tawag sa mga tao na nagtitipon doon sa ikatlong palapag ng gusaling yun. This is called the church. Amen? Kaya yun din po yung salitang Bible. It is not inside the Bible, pero ito po ay nilagyan ng salita para po magkaroon ng katawagan yung tinatawag na kalagayan. Ngayon, ito pong salitang Trinity, wala rin po ito sa Biblia, but the same explanation. Para po magkaroon ng katawagan, yung word na, yung kalagayan na yon ay nilagyan po ito ng mga dalubhasa na nag-aral ng Biblia ng salitang Trinity for study purposes. At marami pong patunay na magbibigay po ng liwanag that God is one, yes, pero meron po siyang 3 persona. Ngayon po muna ang ating unang aralin at magpakatibay po muna tayo doon sa bagay na yon dahil baliwala po ang aralin tungkol sa banal na Espiritu pag hindi po tayo naging maliwanag sa paniniwala sa doktrina ng tinatawag na Trinity. Kaya ngayon po ay buksan natin ang ating Biblia sa Book of Genesis at ating pong aralin at ating tingnan ang ilang mga passage sa Biblia na maaring magpatunay at magbigay sa atin ng ebidensya na totoo nga na meron pong pagkakabahagi ang iisang Diyos. Iisang Diyos, ngunit meron silang pagkakabahagi sa 3 persona. So una po natin tingnan sa Genesis chapter 1, at dito po ay ating mababanaag at ating makikita po sa tala dito sa Genesis 1, na dito po ang Diyos ay meron po siyang kausap at meron siyang kasama. Nandun na po ba kayo sa Genesis 1? Hindi po kayo mawawala, palagay ko. Amen? Hindi pwedeng kayo ay mahirapang maghanap dito sa akin pinabubuksan. Malibang ang dala niyong Biblia ay bagong tipat. Amen? Pero kung ang gamit niyo po ay Old and New, at Genesis 1 po ay kauna-unahan. Amen? So sa Genesis chapter 1, samahan niyo po ako sa talatang 26. Now sa Genesis chapter 1, so I want to ask every one of you to give me your ears because this is doctrine. Amen? This is doctrine. Doktrina po ang aking binabahagi sa inyo. Sabi nga ng mga nasa ibang pananampalataya, kayo ngayon ay nasa indoctrination. Amen. Kayo i-convert ko sa relihiyon. Glory to God. Hallelujah. Well, verse 26, samahan niyo po ako. Pwede po ba tayo magkasundo ngayong tanghaling ito? If I can show it to you in the Bible, would you believe the Bible? Amen.
Ang tanong kong maliwanag, kung may pakikita ko po ba ito sa Biblia, ito po ba inyong paniniwalaan? Amen. So, salamat po sa inyong agreement. Now, let's proceed. Verse 26. Ang sabi po rito, during this point in time, gusto ko lamang po kayong bigyan ng reference. This is what we call before the book of creation. Amen? Ito po kasi in Genesis chapter 1, before, it is well known to majority of believers as a book of creation. Pero pag pinag-aralan mo ito mabuti, you will come into a conclusion that this is not the book of creation, Genesis 1, but this is a book of restoration. Amen? So kung kayo po'y matagal na nakasama ko sa simbahan ito, I believe hindi na po kayo masyado magiging unfamiliar do sa salita. Dahil minsan naibahagi ko po sa inyo na Genesis chapter 1 is God is restoring what has been lost, what has been destroyed. Pero for so many years, ang alam po ng maraming Kristiyano dyan, dito pa lamang po nagsisimula ang daigdig. But that's not true. Dahil sa Genesis chapter 1, in verse 2, napakaliwanag po that the world already existed before. But there is a reason kung bakit po ito'y sinira at nasira, at ang dahilan po is because there is a rebellion. Amen? Sinira po ng Diyos ang daigdig, at binalikan ng Diyos ang daigdig sa Genesis chapter 1 verse 3. Verse 2 and verse 3, binalikan po ng Diyos muli ang daigdig, at ang kanyang layunin is to restore again what has been destroyed. At narito na po tayo ngayon sa tinatawag na final plan of God to once and for all end and put a period on evil. Tayo na po ang huli. Amen? Dahil sa naunang generation, God never put an ending to Satan. But this time, He will put an end on Satan. Kaya nga po sa Book of Revelation, napakaganda po ng ating future. When God will bring us back again here on earth, dahil akala po rin na maraming Kristiyano, He will spend His life in heaven. You are misinformed. Hello? You are misinformed dahil ang katotohanan sa Biblia, sa langit, kaya kalaman doon pupunta ay dahil gigibain ng daigdig. Pero pag naiayos na ang daigdig, ano po sabi ng Book of Revelation? Sabi ni John, I saw a new heaven and I saw a new earth coming down. Hello? But the good news here is once na ginawa na ng Diyos, ibinaba na ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa, we will no longer have problem with evil because Satan is already destroyed. And the good news also is the God who created us will choose to live with us here on earth. So hindi na natin kailangan ng presidente. Hindi na natin kailangan ng mga national leaders. Why? Because God Himself will reign and will rule during that future time. Masaya po ba kayo sa mangyayari sa inaharap? Hello? Amen. There will be no more sin. There will be no more sickness because sickness is the product of sin. So pag inalis mo ang kasalanan, sickness will never be available. Poverty also is a product of sin. So pag inalis mo ang sin, then poverty will no longer an issue. Kaya wala na po tayong iintindihin doon, kundi purihin, sambahin ng Diyos na gumawa at lumikha sa atin. Amen. Kaya dito sa Genesis chapter 1, pansinin po natin, God is restoring here, but the only thing that He created here is the humans. Lahat ng binanggit po dyan is part of restoration. The heaven, the earth, the waters, the sea, the land, lahat po nire-restore. Pero ang tanging ginawa po dito ng Diyos ay yung tinatawag na mga tao. Sa katauhan po ng unang tao na ang pangalan ay Eva at Adan. Pero pansinin po natin sa verse 26 at ating pong himay-himayin at basahin ang tala ng talatang 26 ng Genesis 1. Ang sabi po sa verse 26 ay ganito. And God said, so sino po nagsasalita? Maliwanag po na ang Diyos ang nagsasalita. Tama po ba? Ang sunod na salita, sabi po ng Diyos, let us make man in our image. So pansinin niyo po yung word na ginamit po ng verse 26.
Sabi, let us. So, ang gusto ko pong itanong sa inyo ngayong tanghaling ito, naniniwala ba kayo that nung sabihin po ng Diyos yan, sa verse 26, meron siyang kausap? How did you know? Papaano nyo po nalaman at papaano kayo makukumbinsi na may kausap nga ang Diyos dyan sa bahagi niya? What is the word? The word us. Amen? Di mo ba kasi sabi niya, let us. The word let us means meron siyang inaanyayahan. I believe that God is in His right mind na hindi niya kinakausap ang kanyang sarili. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala ba kayo na Diyos ay hindi baliw? Hindi niya kinakausap ang kanyang sarili, gawin, mali ka. Kausap pala niya yung sarili niya. Hello? Dahil minsan narinig ko ang ganung paliwanag sa Biblia. Because God is one, ang kausap niya sa lahat ng pagkakataon sarili niya. My God, ang sabi ko, ganun pala kahina ang isip ng Diyos. He's talking to Himself. Hello, mamaya, dadaanan ko po yan, pero dito po muna tayo. Pero naniniwala ba kayo rito na may kausap ang Diyos? Amen. Now, dito po sa verse 26, it is not clear, it is not safe yet to say, because wala pong pangalan kung sino po binanggit doon na kanyang kausap. Tama po ba? Pero there is an evidence, there is a mark that will give us an hint, a clue, kung sino po ang kanyang kausap. Though hindi po literal na nilagay ang pangalan, pero kung papansinin niyo po sa verse 26, let us make man in our image. Yung kausap niya ay kanyang hinihikayat, kanya pong hini-encourage na gumawa ng tao na katulad nila. Sabi, make man in our image, and after the word is our likeness. Our image and our likeness. Kaya sabi ng iba na nagtuturo, ang kausap daw po niya ay angel. I don't think so, because angels are not like God. Hello? Hindi po katulad ng Diyos ang anghel, at hindi po kawangis ng Diyos ang anghel. So maliwanag ng kausap po rito ng Diyos ay katulad niya, kawangis niya, kaparehas niya, kauri niya. Kaya may kausap po rito ang Diyos. Yun nga lamang, hindi po klaro at maliwanag who it was and who it is. Now let's go now to the New Testament sa Mark chapter 1. Remember, ito pong unang bahagi ng ating lesson about the Holy Spirit is I am building your foundation to believe in the doctrine of Trinity. Amen? Gusto ko po kayong hikayatin, kumbinsihin, na maniwala sa doktrina na tinatawag na Trinitarian. Meron kasi sa inyong oneness. Hello? Amen. Now, tingnan po natin ang sumunod sa Mark chapter 1. Samahan niyo po ako sa Mark chapter 1. Pero nais ko pong magbigay ng disclaimer, mga kapatid. Disclaimer meaning babala. Hindi ko po kayo tinuturo, hindi ko po kayo inaaralan ng ganito para po kayo makipagdebate dyan sa kanto mamaya. Ano po? Hindi po ginagamit sa pagtatalo ang salita ng Diyos. Paalala ko lamang po sa inyo. Kung may naghahamon sa inyo ng debate, huwag niyo pong patulan. Basta ang mahalaga, you know where you stand, you know you are in the truth. Amen? There is no sense in debating and arguing with the Word of God. Amen? Wala po yung saysay, wala pong patutuan. Tandaan po ninyo, sa debate, wala pong nananalo. Bakit po? Kasi kaya po kayo nagdidebate because both parties are defending what they believe. Eh, may matatalo po ba yun? Halimbawa, example lang, mga si Pastor Roland ay ibang sekta. Ako ibang sekta. Siyempre, kaya kami nagdi-debate, paninindigan niya yung paniwala niya. Tama po ba? He will not back down sa kanilang paniniwala dahil yun niya ang paniniwala niya. Ngayon ako din, hindi rin ako maniniwala sa paniwala niya, kaya ako nga inilalaban yung aking paniwala. Kaya ang ending, wala pong panalo sa debate. I mean, there's no one will win there. Ang pwede lang po makinabang doon yung mga nasa paligid dahil alam niyo ang pakinabang nila na-entertain sila sa inyo.
Bakit po? Dahil kayo'y kanilang pinalakpakan, kayo'y pinag-aaway nila, at kung maaabot sa suntukan, sila tuwan-tuwa. Hello? Nakakuha niyo po. Kaya po walang saysay ang debate. Amen? So let's proceed sa Mark chapter 1. So pinauna ko na po sa inyo, I'm not teaching you para po kayo maging debater. Amen? Ang una pong layunin kung bakit ko po ito'y binabahagi ay para sa inyo, para magkaroon po tayo ng matibay at matatag na pundasyon. Now, we are believing, we're basing our faith not because my pastor says it, but because my Bible says it. Maliwanag po ba tayo doon? I am not looking for a church who will always say, we are believing this because our pastor says that. No. I'm looking for a day that this church will say, this is my belief because this is what my Bible tells me. Dahil pag ang inyo pong paninindigan ay dahil sa sinabi ng mga aral, you're in trouble. Napakahalaga po na ang paninindigan mo'y nakabase ay dahil yun ang nakita mong sinasabi ng salita ng Diyos. Because at the end of the day, your pastor did not save you. It is Jesus, the Word of God, saves you. Amen? Hindi po yung pastor na nagligtas sa inyo, kundi walang iba, kundi si Jesus at ang kanyang salita ang naging daan para sa iyong kaligtasan. Now let's go now to the New Testament, Mark chapter 1. Tingnan po natin ang isang incident na nangyari po sa New Testament sa Mark chapter 1. Sabi po sa Mark chapter 1, if you are in the Gospel of St. Mark, go to verse 9. Samahan niyo po ako sa verse 9 ng Mark chapter 1. Sabi po ng verse 9 ng Mark chapter 1, and it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. So sa verse 9, ang nangyayari po dito sa tagpong ito ay yung panahon na si Jesus ay binautismuhan ng lalaking ang pangalan ay sino? Si John the Baptist sa Jordan River. Now, something happened during that incident of the baptism of Jesus Christ by John the Baptist. Look at this. Ang sabi sa verse 10, and straightway coming up out of the water. So, this is the incident of the baptism. So, yun nung inilubog po si Jesus sa tubig at muli po siyang iniahon. So, look at this also. Let me clarify. That baptism, in the original intention, is not to be done when you were a baby. Tagalogin ko lang po, no? Ang bautismo sa orihinal na katotohanan ay hindi po isinasagawa at itinakda na gawin pag ikaw po'y sanggol. Hello? Ano po ang orihinal na kalagayan ng bautismo? Hindi po pagsanggol. Ang bautismo po'y ginaganap na pag ang tao ay meron ng tamang kaisipan at maliwanag na ang kanyang kapasyahan. Amen? Because there's a teaching that has been propagated sa ating pong bansa that baptism is salvation. That's not true. Baptism is a public declaration of your faith. Hello? Kaya po ang tao ay nagpapabautismo sa tubig dahil siya ay tumanggap na kay Kristo at ngayon ay kanya ng pagkakataon para isa publiko ang kanyang pananampalataya sa mga taong nakasaksi at nakakita na siya ay hindi na undercover Christian. Amen? Na siya na ngayon ay isang tunay na mananampalataya. That is what you call baptism. Kaya baptism is the public demonstration of what you believe. Kaya mapapansin niyo po, Jesus has to go through why? Because that is to show to the public that I am endowed with power. Because I believe also in God. Now, sabi po dito sa verse 10, and straightway coming out of the water, ano po ang nasaksihan na naitala sa sulat ni Marcos? Actually, you can also read this incident from Matthew. You can also read this incident, if I believe, in the Gospel of Luke. In the other Gospel, naroon din po yung, but I just choose the Gospel of Mark because it is shorter. Pero ito po ang nasaksihan. Ito po ang tinala ng mga sumulat ng Gospel. Doon sa pangyayari na yun na si Jesus ay binautismo nung siya'y umahon
mula sa tubig, nung siya po'y binautismohan ni John the Baptist, ano po ang kanilang nasaksihan? Ang sabi po ng Biblia sa verse 10, he saw the heavens opened. Bumukas daw po ang langit. At ang kasunod na pangyayari, lagyan lang po natin ng numbering para po ating makita kung ano-ano yung mga manifestation na naganap doon sa oras at sandaling yon na binabautismo ng Panginoong Yesus. Number one, the heaven opened up. Number one, ano po muna nangyari pagbukas ng langit, what did they saw? Number one, the Spirit. So that is number one. Tama mo ba? The Spirit in a form of a dove. Bumaba po yung banal na Espiritu. Amen? Dahil binanggit na rin po natin ito, I don't want to go ahead of my lesson, pero dahil narito po, let me just give you an hint. Dahil ang unang binanggit dito is the Spirit, which is the Holy Spirit. The Holy Spirit here is symbolic of a dove. Tama po ba? Why not? Hindi po siya sinabing the Holy Spirit like a Maya, like an eagle. Well, why is it like a dove? What is the nature of this bird that the other birds doesn't possess? Number one, this is gentle. Amen? At alam nyo rin po, according to research, that itong uri ng ibon na ito, na dove, these are sensitive. These are super sensitive birds. At sabi ng research na nabasa ko nung kamakailan, na itong dove na ito, pag ito ay para mapalapit mo sa iyo, number one, he knows that he is safe with you para mapalagay mo siya rito sa iyong kamay, sa kanyang braso. Because this kind of bird is so sensitive na any wrong movement will draw him away from you. Hello? At ang maganda rito sa karakter ng dove ay he knows and he has a strong discernment na when he lands on you, he knows that he can trust you. Amen? Kaya doon makita ko yung traits and character ng dove, nagkaroon ako ng revelation that basically the same with the Holy Spirit. If He comes to you, meaning to say He knows He can trust you. But if He stays with you, He believes that you can be trusted. And if He stays with you, you can use Him. Hello? Kaya sabi po rito sa verse 10, number one, the Spirit in a form of a dove. That's number one person. Descending. The word descending, ano ibig sabihin? Dalawa, ascend, descend. Ano po yung descend? Bumababa. Upon Him. So, sino po yung Him? That's the second person. That's number two, Jesus. So, the first person is the Spirit. Then, Jesus was the second person. Tama? Now, in verse 11, ito yung next incident, and there came a voice from heaven, not from the dove. Amen? Saan galing po yung tinig? Hindi sinabing galing doon sa dove. Hindi sinabing galing kay Jesus. Hindi sinabing galing sa earth. But the Bible is clear, saan galing yung tinig? It came from heaven, saying, "Thou art my beloved Son." So the voice addressed Jesus as His Son. So who is the one speaking? He is the Father. So tatlo po na yung personality na nakita natin. The Spirit, the Son, and the Father. Amen? Pero sabi ng iba na they are not convinced in the belief of Trinity, yung nga pong oneness, sabi nila mali. Yung nagsasalita dyan, ang Ama lahat yan. Sabi ko, mahirap yun. Si Jesus yung Ama, kinausap niya sarili niya, siya rin yung bumaba sa sarili niya, parang mahirap ata, ipaliwanag yun.
Hello. Amen? Dahil hindi nila ma-reconcile because in the Old Testament daw, God keeps on saying that the Lord your God is one God. Amen? But let's continue. Let's add more para atin pong makita na mas maliwanag. Now go to John, 1 John chapter 5. Samahan niyo po ako sa 1 John chapter 5 this afternoon. Nakasusunod po ba kayo? Amen. Now go to 1 John chapter 5. Sabi mo nga sa iyong katabi, boring ito, nag-aaral tayo. Hello? 1 John chapter 5, let's go there. Okay, if you are in the writings of John, not the Gospel of John, but this is the same John. Ano po, hindi ito Gospel, pero yung writer, yung author is still John. So samahan niyo po ako sa John 5, 1 John 5. Unang Juan, kapitulo ay 5. Naroon na po kayo. Let's go to verse 7. Ang sabi po sa verse 7 ng 1 John chapter 5, ganito po ang ating mababasa. And I want you to put this into your hearts. This is in the Bible. Sabi ko po sa inyo kanina, if I can show you in the Bible, would you believe everything that I will show you? You said, yes. Okay, samahan niyo po ako. Ano sabi ng Biblia sa verse 7? There are 3. How many? 3. Pag sinabi po ba 3, 1 yun? Hindi ko po minsan maintindihan. Why is it to some people, it's very hard for them to understand a simple truth. But later on, I understand everything. Because to understand what's going on, you will be needing the Holy Spirit. Amen? Now, for there are how many? 3. Now, in heaven, there are 3 that bear record according to 1 John 5:7. Sino-sino raw po nasa langit? The Father, the Word, and the Holy Ghost. Sino po yung the Word? That is Jesus. At ang sabi pong kasunod, and these 3, hindi po sinabing this one, but the Bible is clear, but these 3 are one. Hello? But they are 3. Amen? Pero 3 po sila, pero sila ay iisa. Iisa sa kanilang layunin, iisa sa kanilang adikain. They are equal. So, now, kung mapapansin niyo po kanina, let me bring you back sa ating unang teksto sa Genesis 1. Remember, sabi po sa verse 26, na likhain daw po niya ang tao, we are created according to His image and according to His likeness. Meaning to say, yung pagkakalikha sa iyo at sa akin is the same thing kung paano ang Diyos. Now, would you believe me na ikaw po ay iisa na nakikita ng iyong kapwa ngayon, but do you believe that you are 3? Naniniwala ba na 3 ka, pero iisa ang nakikita sa iyo? What I can see right now is only one of you, one of the part of your 3 personality, that is your body. Pero inside that body is a spirit and a soul. So you are consisting of 3 components with 3 different functions. Kaya nga po, ang kailangan ng Espiritu ay hindi parehas sa kailangan ng katawan. Hello? Dahil bakit pa sasabihin ng Panginoon na ang pagkain ng iyong kaluluwa ay salita ng Diyos kung pwede mo pala siyang dalhin sa McDonald's? Amen? That's why you cannot abolish the church, because the church is the restaurant of your soul. Hello? To demolish the church, to make the church obsolete, is to say you don't need the restaurant. Ngayon, pag inalis mo po ang pagkain ng iyong katawan, what would happen to your body? Magiging ka pong mahina. The same thing is true with what is going on with your spirit. Pag hindi po nakakakain ng salita ng Diyos at nakakapunta sa presensya ng Diyos ang iyong spirito at kaluluwa, it makes your inner man, the real you, weaker and weaker and weaker each day. And you are prone to a backsliding attitude. Hello? Subukan mo pong wag ma-involve sa simbahan.
Just stay away from church. Okay, baka naman sundin nyo ako dahil masunurin kayo. Ano po? But I dare you. Amen. Hinahamon ko po kayo just for you to find out. Just stay away from church for 6 months of your life. Never get in touch with anything that talks about spiritual things. Just hang out with your friends. Hang out with people that doesn't know God. Amen? And what would you become pagkatapos po ng 6 na buwan? Hello? Subukan mo pong 6 na buwan, huwag kang sumimba, huwag kang magbasa ng kahit anong bagay na related sa salita ng Diyos. Tungkol sa Diyos. Just 6 months, shut your mind, your heart to anything that has to do with God. At buksan mo lamang ang iyong sarili, ang iyong buhay, ang iyong pandinig, ang lahat ng iyong pagkatao sa mga bagay na walang patungkol sa Diyos. Just for 6 months. At tingnan mo po kung ano nangyayari sa iyong buhay. Kaya kung ikaw po'y wala sa Diyos, it's okay because that's your normal life. Pero pag ikaw po'y nakatikim ng tungkol sa Diyos and you will be shut out. Amen? Sa mga bagay na ito, makikita mo po yung difference. You will become weaker and weaker and weaker and weaker. Why? Because now your source, your life is dependent on God. Kaya nga ating unawain at ating pansinin, ang sabi po rito ni John sa verse 7, let's go back there. There are 3 that bear record in heaven. The Word, the Holy Ghost, and these 3 are one. Now if you go to verse 8, let's just continue. Ang sabi ron, and there are 3 that bear witness on earth. So in heaven, the one that bear witness are the Father, Jesus, and the Holy Ghost. But here on earth, ang sabi po rito, ito raw po ang mga nagpapatutuo sa lupa. Sino po? Ibig sabihin, ito ang mga umiiral, kumikilos na kapangyarihan sa lupa. The Spirit, the water, and the blood. Did you see that? So in earth, what is the power that can be used, that is operating here on earth? The Spirit, the water is Jesus, and the blood of the Lamb. Hello? Kaya napakahalaga po ng banal na Espiritu ng Panginoong Hesus o ng Kanyang salita at ng dugo ni Kristo. And these 3 agree in one. We receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which He hath testified of His Son. Kaya dito po sa unang bahagi ng aking pagbabahagi sa inyo sa banal na Espiritu, ang aking pong layunin ay ipakita sa inyo na 3 ang persona ng Diyos na may magkakaiba silang layunin, may magkakaiba silang function, but they are operating as one. Amen? Para po sa ating buhay pagkatao, hindi po pwedeng ihiwalay sa iyo ang iyong spirito at kaluluwa. That is you. Hello? Pero sila po'y may kakaibang mga function. Meron po silang mga ginagawa, pero iisa ang layunin. And now that we understood that there is such thing as a Trinity, pag-uusapan po natin sa unang bahagi because there are so many things that needs to be discussed. Kaya I will continue it next week. Pero ito po ang unang aking ibabahagi sa inyo para maunawaan natin ano po ba ang nagagawa ng banal na Espiritu ngayon sa buhay ng isang tao. Una po sa listahan na nais kong maintindihan natin sa tanghaling ito, that the Holy Spirit, one of His role is the comforter. Una po sa gawain ng banal na Espiritu ay siya ay tinatawag na comforter. Kaya during Jesus' time, ang sabi po, wait for the coming of the comforter. Pero sa mga panahon po ngayon at katayuan kalagayan natin ngayon, the Comforter has already come and He's still here today. Kaya natagpuan po sa John chapter 14, puntahan po natin ang ating Biblia sa John 14 and we will be staying here hanggang sa katapusan ng oras ng ating pong pagsasama-sama sa tanghaling ito to learn and to dig deep about the ministry of the Holy Spirit called the Comforter. Now watch this. Ang sabi po sa John chapter 14, verse 15 to 26.
John chapter 14, verse 15 to 26, ganito po ang nilalaman ng sulat ni John. Ang sabi ni John, sa kanyang pagkakatala, ang sabi ni Jesus, na itinala ni John ay ganito. Jesus said, ito po sinabi ni Jesus sa talatang 15, if you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another helper. So pansinin niyo po yung mga salita na ginamit ng Panginoon. Ang sabi niya, number 1, this is His condition to His disciples. Ang sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Now, atin lamang pong sandaling pag-usapan dahil there is also a confusing argument that today in the New Testament, obeying the Word of God is not necessary anymore because we are no longer under the law, but we are under grace. Is that true? Totoo po ba yun? Na hindi na po kailangan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Actually, we are not saved by obeying what God said. We are not saved through obedience. But hear me on this. But obedience to what God says is a mark of a true Christian. Hindi po dahil sa pagsunod tayo'y naligtas. Ngunit palatandaan ng tunay na Kristiyano ang isang sumusunod sa salita ng Diyos. Hello? Ito po'y tanda. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi mo mapag-utusan niya na sumunod, sumusunod yan sa sinasabi ng salita ng Diyos. I like to quote what Jesse Duplantis said one time when I was listening to him preach the Word of God. Ang sabi niya, my attitude in reading the Scripture is not to find out how to be excused in the wrong things that I do. When I read the Scriptures, I always want to find out what is wrong with me. Sa Tagalog, ang sabi ni Duplantis, pag ako'y nagbasa ng salita ng Diyos, hindi ang hinahanap ko sa Biblia ay mga paraan para hindi makita ko ang tinatawag na paraan para makatakas ako sa mga mali sa akin. Kundi sabi niya, ang gusto kong makita sa salita ng Diyos, ano ba ang problema sa akin? I want to know. Hello? Amen. Kaya ang sabi po nito, if you love me, and these words is still a continuous word, not only given to the disciples, but it's also given to those that will follow Jesus. Dahil yung po ang palatandaan na tunay, isa sa matibay na ebidensya na itong ang kaharap mo't kausap mo ay tunay na mananampalataya. He loves to follow what God says. Hello? Kaya sabi dito ni Jesus, if you love me, what did He say? You will keep my commandments. Pero ano po ang pinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad pagka po ginawa nila yon? Sabi nga, I will personally ask, siya po mismo mahihingi sa Ama. At sabi niya, look at the words, He, the Father, will give you another, pansin niyo po yung salita, another helper. Why is it na napakahalaga po ng word na another helper? You know why? Because at present, nung sinasabi po ito ni Jesus to the disciples, Jesus is the helper. Hello? Now, pinakikita po rito ni Jesus that the ministry of the Holy Spirit will be the same ministry that He do. Okay? Nakikita niyo po ito? Pinakikita rito ni Jesus na yung ministeryo ng banal na Espiritu ay parehas din ng ministeryo na kanyang gagawin. So, the ministry of Jesus is this. Does Jesus hate sin? Amen? Ayaw ba ni Jesus ng kasalanan? Is He mad if there's something wrong? Pag nagkakaroon ng kasalanan, nagagalit po ba siya ron? Now, the same thing is true. The Holy Spirit doesn't tolerate sin. That's why if you are sinning, He's convicting you. He's not condemning you. Iba po yung condemnation, yung condemn, iba po yung convict. Condemnation will lead you away from God, but conviction will lead you to repentance. Hello? Pag nararamdaman mo po yung condemnation, it's trying to touch you out away from God na hindi ka karapat-dapat sa Diyos. That's from the devil.
But if it's what you're feeling is convicting you para magbago ka ng iyong gawit buhay, then that's the Holy Spirit. Pag nararamdaman mo'y nalulungkot ka, kailangan talaga palang dagdagan ko pa ang oras kung magbasa ng salita ng Diyos. Dapat dagdagan ko pa ang aking alam sa pagsimba. That's the Holy Spirit. Pero pag nararamdaman mo, ayoko na magsimba, nahihiya talaga ako, di ako bagay din sa mga born again. That's the devil. Hello? When you are in sin at ang boses na naririnig mo, pinalalayo ka sa mga kapatiran, that's the devil. Pero pag nasa kasalanan ka at naririnig mo, you need to work it out. Kailangan mong ayusin ang iyong buhay. That's the Holy Spirit. Because the devil's work is to condemn you, because condemnation's job is to pull you away from God. Pero ang trabaho po ng banal na Espiritu is to convict you and bring you to repentance. Hello? Kaya sabi po rito ni Jesus, He will give you, the Father will give you another helper. Dahil ang Panginoong Jesus, nung naririto siya kasama ng mga alagad, tinutulungan niya ang mga alagad. When they fall, He helped them. Kaya ganoon din ang banal na Espiritu. He will help you. Amen? At ang napakaganda kung bakit kung pwede pong gamitin yung salita much better, dahil sinabi mismo ng Panginoong Jesus yung ganitong salita, that He, pertaining to the Holy Spirit, may be with you. What is the word? Forever. Totoo pala ang forever. Ano po? Amen. At na kanino lamang ang forever, yan, panghugot yan. Ano po? Sino lamang po ang merong forever? Ang banal na Espiritu. Ayun, so meron na kayo po sa Facebook mamaya. Ano po? Amen? Kanino lamang po pala ang merong forever ng tao? Sa banal na Espiritu. Kaya mas mainam pala ang banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu, pag nasa iyong buhay, hanggang kailan siya nasa sa iyo? Forever. Kaya pagka nasa iyong banal na Espiritu, wala nang alisan yun. Ba't pastor, parang pakiramdam ko wala siya? Ikaw ang umalis, hindi siya. Dahil napakaliwanag ng pangako niya, He will continue to abide with you. Hindi niya sinabing, if you are okay, if you are living right, kundi ang sabi niya, I will stay with you forever. Amen? Dahil imagine mo, pag iniwan ka ng banal na Espiritu, who will convict you in sin? Wala na eh. Dahil sa lamang po may kapangyarihang ikonbikta ka sa iyong kasalanan na mali ka, ayusin natin. Hello? Amen? Halimbawa, pag ikaw ay may nakatampuhan, halimbawa sa kapatiran, sa simbahan, nagkagalit. Ang diablo, i-condemn ka, huwag ka na sumimbaw, huwag ka na magpakita, pinag-uusapan ka nila ng diablo yun. Hello? Pinalalayo ka eh. Pinalalayo ka sa Panginoon eh. Pero pag ang nangyayari, hindi, kailangan magpakumbaba ka, mag-sorry ka, ikaw ang lumapit sa kanila, ikaw mag-send na help. That's the Holy Spirit. Amen? Why? Because He's trying to correct what is wrong with you to make you a better person in the image and the likeness of your Maker. Yung po ang trabaho ng banal na Espiritu. Kaya nga, sabi ko nga kaninang umaga sa ating pong first service, in this moment, in this season, discernment is so important. Kanina tinuro ko sa inyo, paano mo madi-discern if you are under correction or under discipline. Ngayon naman, bahagi ng aking pagtuturo is you must understand whether you are being condemned or being convicted. Hello? Amen? Dahil magkaiba rin po yun. Pero magkamukha rin sila ng approach. Pero magkaiba sila ng tinatawag na function and purpose na isineserve sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya sabi ni Jesus, He will give you another helper. The Father will give you another helper. And the purpose of the helper is to stay with you forever. So gusto ko pong ipaalala ulit sa inyo that when you receive Jesus, He has given you the Holy Spirit, the Father,
Because Jesus asked the Holy Spirit for you. Let me remind you again that He is still with you today. He is never leaving you. Amen? Hindi ka iniiwan kailanman ng banal na Espiritu. Kaya nga po, dahil the truth is, He's always with you, you have to build your relationship with Him. Talk to Him. Kaya nga po, napakahalaga nung praying in tongues, speaking in tongues. That's how you communicate with the Holy Spirit. One way to communicate with the Holy Spirit. Amen? Is if you are alone, you speak in tongues, you just say, the world might look at you, you look like crazy, but don't mind them. Because you're not talking to them, you're talking to your God. Amen. Maaaring ang pananaw nila, nababaliw na itong mga born again, mga Christian ito, ba't gano'n sila? Hindi kasi nila alam kung ano ibig sabihin. I'm not talking to you, I'm talking to the Father. Amen? So you fellowship, you maintain your communication with the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit lives in your life forever. That He may be with you forever. And another thing, aside from He is a helper, ano po sabi ni Jesus? And that is the Spirit of truth. Ano po ang banal na Espiritu? Espiritu ng katotohanan. So meaning to say, the Holy Spirit will never teach you to lie. The Holy Spirit will never teach you to compromise. He will always side with the truth. Kaya pag ang isang desisyon, kapasyahan mo ay wala sa katotohanan, then put a shadow of a doubt. This is not from God. Why? Because the Holy Spirit will never command you to compromise, because the Holy Spirit is always favor of the truth. Lagi po siyang nasaan? Nasa katotohanan. At kaya naman ang sabi ni Jesus, whom the world cannot receive. You know why? Because the world hates the truth. Tama? Sabihin ang tao, sabihin mo ang mali sa tao. Huwag mo sabihin sa kanila ang katotohanan and you will gain many friends. But tell them what is wrong with them and you will lose them. Tama po ba? Amen? Kaya po, makikita nyo rin po yung trend. Sa church, ang pinag-uusapan lamang is what is good. You're good, you're okay. Kaya nga po, tawag doon ni Ravenhill nung una is the feel-good gospel. And it's so easy to attract followers. Kasi okay pala ako eh. There's nothing wrong with me. But try preaching the old-fashioned gospel and tell the world that there's something wrong with you. If you do not conform your life with the gospel and with the word of God, you lose the member. Hello? Amen? Dahil ito po isang patunay that when the Spirit of God moves, one of the things that He does is put the truth in your sight and in your hearing. Dahil katotohanan po ang dala ng banal na Espiritu, and the world cannot receive that. And the reason is, ang sabi ni Jesus, because the world does not see Him. Dahil hindi raw po siya nakikita. Or hindi siya kasi kilala or does not know Him. Pero sabi ng Panginoon, but to the believers, to the disciples, you know Him. Kilala raw natin siya. Bakit po kilala natin ang banal na Espiritu? I like the next words that comes. Because He abides with you and will be with you. Glory to God. Bakit po natin siya kilala? Dahil siya ay nasa atin at kasama natin. Kaya continuous na nasa atin po ang alin ang banal na Espiritu. At ang sabi niya, I will not leave you as orphans. I will come to you. So, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan na parang walang magulang o yung namatayan ng magulang. You will never feel that you are a fatherless. Amen? Because the Holy Spirit will fill you, will give you a secure feeling that you were never alone. Amen? Kaya napakahalaga po ng role ng banal na Espiritu. He is our comforter, and that is the number one. Yun po muna ang unang iiwan ko sa inyo, because the number two again is another long one. Pero just to wrap it up, all the message that we have been hearing today, napakahalaga po ng banal na Espiritu. And He chooses to dwell in your life, not just for a season,
but the Bible says, He dwells in you forever. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Let us pray. Let us pray. Let us thank the Lord. Pasalamatan po natin ng Diyos sa tanghaling ito for giving us an opportunity to receive the revelation about the Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God, Lord. Hallelujah. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa mga kapahayagan na patuloy ngayon na dinadala mo sa aming mga buhay. Salamat po at pinatatatag mo ang iyong simbahan sa matibay na pundasyon at paniniwala tungkol sa mga bagay na napakahalaga na aming maging pundasyon at tindigan. Tulungan mo po ang bawat isa na lagi nilang maunawaan ang mga katotohanan ito, lalo-lalo na ang tungkol sa iyo, Banal na Espiritu. Create in every one of us a deeper relationship with you, Holy Spirit. Give us a hunger to know you more, to seek you more, to fellowship with you more, Holy Spirit. At tulungan mo po kami as we study and grow together as a church para maunawaan po namin ang tungkol sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. And we thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahimpapawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa. Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer request. Ang number po is 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayan. Ngunit hindi ko na po papaligoy-liguyin, papaikot-ikutin pang, ngunit ang paraan at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagiging pong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi ko po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante. Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po? Ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko, BPI, account name, Dexter Durante. At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan na kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito small letter, DEXTERDURANTE.com. Ano po?
At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo pong pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga paanyaya kung kayo po ay naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaimpapawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone.